Good morning. Morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Our gospel reflection for today, Jesus called the first apostles. Taken from Luke 5, verses 1 to 11. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Luke. While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. He saw 2 boats there alongside the lake. The fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch." Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing. But at your command I will lower the nets." When they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were tearing. They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that the boats were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him, and likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will be catching men." When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Dalawa yung nakuha ko yung at your command, I will lower the nets. Tapos nung napunta na sa ilalim, they left everything and followed him. Oh, So parang nakonek eh. Kaya sabi ko, ay, meron pang isa, di ba? Kaya naman ako na antig dito, no? Kasi, syempre, mga fisherman sila, alam nila yung ginagawa nila, tapos whole day sila. Pero pinakita dito, at sinabi, at your command, I will lower the nets. Malay naman nila kung sino si Jesus. Di ba sila follower ni Jesus noon? Parang sa pagsabi pa lang nun, so nakikita na natin na may power si Jesus sa pagsalita niya. Sabihin na, ba't sino ka ba? Ba't mo marunong ka pa sa akin? Pero hindi, sabi niya, okay, at your command. Pagkatapos, dahil sumunod siya, di ba? Pinakita dito ngayon na yung miracle. Na nung dahil sa sumunod siya, nakakuha nga ng marami. Ano pa, siksik-liglig, di ba? Yun nga yung sabi. Napupunit yung net. Bir mo whole day. Tapos, ano pa sila, magaling pa na fisherman din sila. So ngayon, nung nangyari yun, parang walang walang dalawang salita. Kaya sinabi agad nila, they left everything, no? Yung word, underline, everything, and followed him. Pag sinabi pong everything,
makikita po natin sa message ni God, ano po yung everything na yun. Amen. Okay, so sinasabi mo, yung salita ni God, yung invitation niya, may power. Yung salita niya. Kasi nagkaroon ng power dun kay Simon dahil nung sinabi sa kanya na put it into the deep, palaod ka and then put the net into the deep. Sinunod ni Peter. Pagkatapos, ang dami nilang na-harvest. Doon ngayon, parang si Peter ay lalong na-affirm yung invitation ni Jesus. Kaya, nung sumunod siya, he left everything. Kaya, ng parang klase ng evangelization ng ating Panginoon. Amen. Okay. Ang sa akin naman, paano nag-uumpisang maramdaman mo na tinawag ka ng ating Panginoon? Ito kasi parang tinawag siya kung ano yung daily routine mo. Hindi ito yung parang naghahanap sila Peter kay Jesus. Pero sa palagay ko, kasi may crowd na, ang dami ng follower. Sa palagay ko, naririnig na nila Peter yung mga ginagawa ni Jesus, yung mga miracle na nagagawa niya. Sila- Palagay ko naririnig na. Oo. Di ba? So ngayon nakita nila. Si Peter, hindi man niya hinahanap. Basta dumarating yung time that you will be called. Yeah. Ang pagtawag ni Jesus sa kanila, doon sa ginagawa nila, na magaling silang mangingisda, di ba? Yung gabi na yun, wala silang nahuli. So it is the time when you feel down, doon sa kung saan ka may mastery. Parang alam na alam mo na yung trabaho na yan. And yet, walang nangyari sa ginawa mo. So this is the time that Jesus called them. Yun yung yun ang nakikita ko. Yeah. Na si Jesus, merong timing kung kailan kanya tatawagin. Yun namang tinatawag, mararamdaman niya at the time na parang na-humble down siya. Kasi magaling na fisherman sila, si Jesus, hindi naman fisherman, pero inutusan sila. No? At nung sumunod sila, talagang na-amaze sila doon sa nangyari. Ang dami-dami nilang huli. Kaya nung sinabi ni Peter, from now on you will be catching men. Ayan na yung mission. Parang binigyan ka na ng clear mission. And doon na sumunod na si Peter. Yun yung yun yung parang nakita ko sa gospel na ito. Paano ba siya tumatawag sa mga apostolos niya? Parang may message na nga rin to eh. Mm, Ito, ano, sabi mo, calling of God. ah, No, yon. Yung calling of daily, God, it happens. No, it happens in our daily lives. Yan yung sa hindi mo ine-expect. ah, Pero, makikita natin na si God, nagpapakita, no, at the time when you are helpless. oh, yeah, Yan. yeah. Why? Because this will make you humble. No, ma-humble ka no matter how great you think you are. Mm-mm. Tapos, yan, marirealize mo, bakit? It is for a greater purpose. Oh, Yan. yeah. It Oh, happened for a greater yeah. purpose. Amen. Okay. So yung message, actually yung message ang ganda, no? Connected dun sa sinabi mo Mm. na talagang lahat tayo, meron tayong mission sa mundong ito. Yan. Kaya lang, minsan, sa sobrang kabisihan natin, tulad nitong fisherman, fishing, ganyan, ano, sa sobrang kabisihan, sa sobrang pag-aalala sa problema natin dito, sa family, pwede mo naman sabihin, hindi naman masama yun, di ba? Hindi natin naaalalang tumawag kay God, no? Parang wala tayong moment for Him na hindi natin alam na meron pala tayong mission na dapat pang gawin, no? So, hindi natin yun naiisip. Kaya si God, alam ni God, He created us not for this world. Akala kasi natin hanggang dito na tayo eh. So, tapusin ko yung trabaho ko, mapalaki ko anak ko, pwede na akong mamatay. Parang ganun tayo eh. Hindi eh.
meron kang gawin mo yon at the same time, ginagawa mo yung mission na gusto ni God ipagawa sa iyo. Dahil meron pa tayong mundo na walang hanggan, yun yung sa langit. Ngayon, kaya nga sabi ni John dito, dumadating yan sa hindi natin alam. Kasi nga, sa sobrang busy natin, hindi natin na natatawag siya. Pero tingnan mo kung gaano tayo kamahal ni God. In any kahit kailan, nagpaparamdam siya. Lalong-lalo na kung wala tayong wala tayong Helpless. help, oo, wala tayong paraan para solve yung problema natin o meron tayong ginagawa na paano natin gagawin. Doon si God pumapasok. Isa pang dahil nakinig tayo ngayon dito, alam natin to, papasok ngayon sa utak natin yun. Na baka si God to ah. Bakit naisip ko tong paraan na to? Hindi ko na maalam. So, kailangan natin ma-realize yung presence ni God sa ordinary daily life natin. Hindi to yung parang aksidente lang o kaya sinadya mo o malas, no? Yung sinasabi hindi malas, pero si God ang nandiyan. Ang isipin natin, ano yung purpose ni God at nangyayari ito sa buhay ko. Yon. Pagkatapos nga, at the end, dahil na nalaman na natin to, no, meron tayo, ito nga tong awareness natin marirealize natin na may mas malaki pa palang gustong ipagawa si God sa atin. Busy-busy tayo sa mundong ito na ginagawa natin. Meron pa pala. And then, ipapakita na ngayon sa atin kung paano mangyayari yon, paano gagawin. At higit sa lahat, darating yung time na masabi natin, we leave everything and follow Him. Everything po, yan yung po yung complete surrendering kay God. Yan po yung talagang pinakamagandang mangyari, yung full surrender. Kahit dahil po pag nag-full surrender na kayo, that is the time that you will be able to say, I will follow you, Lord. Kasi pag walang full surrender, you cannot follow Him. Amen. Yes. Ako parang ang nakita ko ngayong message, parang si Jesus, yung pagtawag niya sa akin. Kasi ngayon, parang nag-ano na ako, nag-follow na ako sa kanya. Parang si Peter. Pero yung unang tawag niya sa akin, hindi pa malinaw sa akin. But he gave me a door. Binigyan ako ng open door para doon ako magsimula. For me to be attentive doon sa nangyayari sa buhay ko. So, hindi ba ang buhay ko nga parang nag-umpisa ako sa yung pamilya na gusto kong itatag, hindi naging matagumpay. So that, yun yung time na parang hindi ko napapansin na si Jesus is actually nagpaparamdam. Pero it is at that time when I feel so low, parang walang direction ang buhay ko. It is at that time, ang unang tawag niya, yung invitation sa akin ng kapatid ko, sali ka sa choir, sa simbahan. That is the first, parang paramdam sa akin. Wala pang invitation siguro yun. Pero at that time, nagkaroon na ng opening sa akin kung paano gumagalaw ang ating Panginoon. Binigyan ako ng pagkakataon ng ating Panginoon makapagbuo ng isang pamilya na I can say na naging successful naman base ron sa design ni God. So the second call is when Jesus has called us to this mission of accompaniment. Hindi perfect yung aming pamilya. Siyempre, yung mga problema nandun pa rin. Pero it is at that point that Jesus has called us to this mission of accompaniment. So, yun yung time na ako ay talagang sinabi na sa akin yung parang, paano nga sabi? Kasi there are so many families na nakikita namin, na nakakausap namin, ang daming problema. And it is at that time na parang naramdaman ko, ito yung tawag ng ating Panginoon sa atin. Now, we are now, yung aming mga anak, malalaki na sila, and
they have their own at maganda naman ang kanilang mga buhay kasi yung dalawa may asawa ay nasa community ng Couples for Christ. So, yung babae Dalawang babae. Gusto oo, naman sila. Pa. single blessed. Oo. Yung anak kong yung sa bagong pamilya, ano pa sila, bata pa yon. Bata pa. Kaya hindi ko pa alam kung anong kanya magiging Bakasyon. future. Yeah. So yon. Pero right now, we are focused on yung mga bago, yung mga ikinakasal. No? Si would like to accompany them. So yun yung aming mission. And dito pinakita ng ating Panginoon that He has called us. But now, pag tinawag niya kami, i-equip niya kami. Hindi kami nag-iisa sa mission na ito. God will always make available all the graces that we need Yes. para magawa namin ang mission na ito. Amen. And we really feel that. Kasi hindi kami napapagod kahit na gaano ka dami ang activity. And then God sends mga workers para tumulong so that yung scope ay medyo lumawak naman. Hindi yun limited lang dun sa small community na kaya namin maabot. Yung mga workers na pinadadala niya is a reason for us to expand the scope ng aming mga naabot. Kaya naman po hindi kami napapagod. Kasi si God yung tumutulong sa amin. Yeah. So siya ang nag-a-arrange ng schedule namin, nagpapatong-patong, pero syempre hindi pwedeng hindian. Pero inaayos ni God, biglang napopostpone yung isang meeting, biglang hindi natuloy. So natutuloy yung dapat namin gawin. Yeah. Kaya hindi po talaga kami nagwo-worry. Kahit ang dami pong gagawin, kasi si God, inaayos po niya. And then, pinadama sa amin yung lahat po ng pwedeng daanan ng pamilya. No? Merong time nga na yung isang anak namin, talagang kailangan ko nang isurrender siya kasi sabi ng doktor, anytime pag nakalulun yan, pwede siyang mamatay. Mm-hmm. May time na na-aksidente naman yung isa na pwede siyang ma-paralyze, no? So talagang lahat po, yung ako disabled, sa finances na maagang nag-retire si June, wala siyang trabaho. Kaya lahat po na pinadaan sa amin, hindi para pahirapan kami, kundi Spare us. it is a preparation for this evangelization. Tulad ng mga 12 apostles, tingnan nyo, ang pinili niya yung mga fisherman. Kasi mahirap po yung buhay ng fisherman. So, ganun din po kami. Hindi naman namin sinasabing perfect kami, kaya nga kami kinuha ni Lord kasi hindi kami perfect diba? But we tried, no, and up to now, we continue to ask for God's grace para ma-surrender namin lahat ng nangyayari sa amin. It doesn't end here. Hanggang buhay po kami, meron pa rin po kaming mga trials kasi importante po yun para kumapit tayo kay God. Pag wala tayong problema, naku, tignan natin. Mas mahirap lumapit kay God. Demonyo ang lalapit sa atin. So, gusto po namin ipalam sa inyo na talagang magtiwala tayo kay God, mag-surrender po tayo habang may buhay pa. Yeah, okay. Last reminder. Doon sa mga tao nakikinig dito ngayon na sa tingin nila parang hindi pa nila nakikita yung calling ni God sa kanila. Try to visit us in the Kapihan. Kasi yung venue na yon is a venue where you can try maramdaman ninyo, uy, ang dami pala mga tao na meron mga kanya-kanyang problema. And then maramdaman ninyo how you will fit in, kung paano makakatulong sa mga tao. And that would start being sensitive. Saan ba ako tinatawag ni God? Yeah. Yun. So it is a venue where you can explore. Yes. Malalaman mo saan ka tatawagin ni God. Amen. Libre po yun. Okay, see you. Sinabi ba natin kung kailan yung kapihan natin? Sunday po yun, no? Every Sunday.
9 o'clock sa Mary Help of Christians Parish. Jim. Jim. Yan, And okay. sana po, gusto din natin na magkaroon din po yung mga lahat ng parishes in God's time. By Yeah. God's grace. Okay. Amen. Sige. So see you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.